Praise the Lord. Magandang hapon po, magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Huwag po ba tayong tumayong lahat at ating po palakpan ang ating Panginoon. Praise the Lord. Salamat po sa bagong setup ng ating kwarto sa ginaganap ang ating pong prayer meeting. Wala na po yung mga kalat dito sa dalawang kabilaan. Maduwalas na pong tingnan at nakikita na po natin ang lahat. Purihin ng Panginoon. Amen. So, samahan niyo po kami sa ating pag-awit sa Panginoon. Tayo po ay patuloy na magpurit, magpasalamat sa Kanya. Pagkat siya'y tapat at dakila, karapat-dapat na sambahin sa ating mga buhay. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands and feet, Savior on His body wound and rest and tear.
Lord, for your presence. Salamat sa gabi ito, Panginoon. Patuloy po kaming dumadalangin at pupuri, Panginoong Diyos. Sa gabi ito, Panginoon, patuloy ka mamuna sa aming pong kalagitnaan, sa aming pong pastor na magbabahagi ng iyong salita. Patuloy po sa iyong presensya at patuloy na maranasan po namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat po sa gabi ito. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung mapagpalang gabi, hapon, o umaga po sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, no? Kung ano man pong oras dyan, sumanyo po. Sumating lahat po ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kumusta na po ang bawat isa sa mga kapatid po natin na nanonood ngayon, sumusubaybay sa kanilang mga tahanan. Kumusta na po? At nawa po kayo pong lahat ay nasa maayos na kalagayan po. Ayan. So, Webis naman po, nandito naman po tayo sa prayer meeting dito po sa CLCC. Ayan. Patuloy po namin pinag-aanyaya tuwing Webis po. Pwede po kayo pumunta ng personal dito o sa inyo pong mga tahanan. Dito lamang po hindi po mahirap hanapin. Mula po dyan sa highway, diretso lamang po sa kanto, sa side ng isang fast food po dyan. So, ganun din po, pag-anyaya natin yung gawain po tuwing Sunday po, yung pagsamba po natin sa ating Panginoon. Welcome din po ang bawat isa, sama-sama po natin sambahin ang ating Panginoon. Bigyan po natin ng oras, panahon, ang araw ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So, ano pa ba? Ayan. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan din po at kung kayo po ay nagnanais din po na magkaroon ng pag-aaral po ng salita po ng ating Panginoon sa inyong mga tahanan, so welcome po at makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin o pwede po kayo maglagay dyan po sa comment section po ng FB ng CLCC po. Sa ganun po ay maihatid po namin sa inyong mga tahanan ang salita po ng ating Panginoon. So napakahalaga po kasi ng ating sa ating buhay ang salita ko ng ating Panginoon. So ito po lagi ko sinasabi, nakaraan po sinabi ko na yung isda po hindi pwedeng mabuhay na hiwalay sa tubig. Mamamatay po yan. Ganun din po ang puno. Pag binunod sa lupa, mamamatay po yan. Ganun din po tayo mga tao. Hindi po tayo pwedeng mabuhay na hiwalay po sa Diyos. Dahil tayo po nilikha ng ating Panginoon ayon sa kanyang wangis, sabi po niya. Kaya pahintulutan po natin o welcome po natin ang kanyang mga salita sa ating pong mga tahanan at lalo na po sa ating pong buhay. Ayan. At ang sabi rin po ng ating Panginoon na hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas po sa kanyang bibig. At ang sabi po ni Apostol Juan, ang mula sa Diyos ay nakikinig po ng salita ho ng Diyos. Ayan, kaya sa hapon pong ito ay mag-aaral po tayo at makikinig ng salita ho ng ating Panginoong Diyos. Bago po yan ay tayo po ay manalangin muna. Aming dakilang Diyos ang banal, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa hapong ito sapagkat laging may pagkakataon po na kami po ay mag-aral, matuto mula sa iyong salita. Tulad po sa oras na ito, nihiling po namin ang patnubay, pagtuturo ng ibang espiritu, pagbibigay mo po sa amin ng liwanag na kaisipan o Diyos upang nang sa ganon ay maunawaan po namin at makinabangan ang iyong mga salita. Pinupuksan po namin ang aming puso, ang aming pandinig upang tanggapin ang salita mo po.
At ikaw lamang po ang siyang aming tinatanghal po sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang siyang maitaas at mapuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So isa nga, halalo ko na po po. Ewan ko kung nakita na po ninyo sa Facebook. Kanina po, nabuksan ko lamang po. No? At ngayon kanina, nakita ko rin, no? Isang malungkot pong balita, isang kapatid na mga ngaral, no? Namatay, binagi ko yan. Ano? So talagang tayo po nasa uling panahon na mga anak ng unang Diyos ay daranas po talaga ng matinding pag-uusig. No? Yung mga ngaral ng ating Panginoon ay daranas po ng pag-uusig. So tayo po, mapalad tayo. Hindi pa po gano'n ang ating sinasabit. Ano? Kaya talagang ang pagsunod ho sa ating Panginoon, ika nga ay talagang tamang sabi ng ating Panginoon, kailangan ay pagtatakwil sa sarili. Wala pa po tayo doon, no? Doon sa katulad ng nangyayari po sa ibang mga lingkod ng ating Panginoon, buhay na po ang nagiging kapalit. So tayo po minsan, yun nga po, oras lang, di pa natin na ibibigay po. No? So, ganun pa man po, sabi nga, nakuha man yung buhay, yung physical na buhay niya, pero yung kaluluwa, hindi, di ba sabi ng salita ng ating Panginoon, huwag nating katakutan yung pumapatay ng laman. Kasi, talagang hanggang laman lang, ang katakutan natin ay yung may kapangyarihang pumuksa o kumuha, maging yung ating kaluluwa. So, akala nung siguro gumawa na yun, nagtagumpay siya, hindi niya alam. Hinatid lang siya ng, sa ating Panginoon. Yung kanyang, yung lingkod ng ating Panginoon. Kaya nawa yung gumawang noon. Yung gumawa po noon, maan siya. Hindi natin alam kung anong layunin po ng ating Panginoon, no? Bisa na ika nga may magbubis ng buhay para mayroong maligtas. Tulad po ng hangarin po ni Pablo, ibaling siya ay mapahamak, basta maligtas lamang yung kanyang mga kababayan na sabi. So di po natin alam yung plano ng ating Panginoon. Nawa yung gumawa po noon, dalahin na lang po natin maano po siya, makakilala sa ating Panginoon. So sa hapon po ito, sa gabing ito, tuloy na po tayo dito sa salita ho ng ating Panginoon. Tayo po mga Kristiyano po, no, mananampalataya, nalintulad po tayo sa isang puno sa tabi ng batisan na malago ang dahon at namumunga sa kapanahunan. Sabihin, lumalago po ang isang Kristiyano. At ang paglago po ng isang Kristiyano ay hindi naman po nasusukat yan sa tagal o ilang taon na siyang Kristiyano. Hindi po nasusukat. Isang taon, mayroong ilang taon pa lang, pero andun na nakikita na siya ng paglago. Pero mayroon na mga matagal ng Kristiyano, ika nga parang walang nangyayari. So makikitaan po natin ang isang lumalagong Kristiyano sa kanyang buhay. May nangyayaring paglago, pag-usbong, pa-positibo po ibig sabihin. No? So dito po sa aklat po ni Apostol Pablo kay Timoteo, matutunghayan po natin dito. May tinuturo po dito si Pablo. Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, mula po sa talatang 6 hanggang 16. Ayan. Sasamahan po ninyo ako dito sa pagbabasa. Ikaw ay maging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubilin ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual at ng tunay na aral na sinusunod mo. 7. Huwag mong pagkaksayahan ng panahon ang mga alamat na walang kabuluhan. Sa halip, magsanay ka sa kabanalan. 8. May mapapakinabang sa pagsasanay sa katawan. Ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan sapagkat
May pangako, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. 9. Totoo ang kasabihang ito at dapat paniwalaan. Dahil dito, tayo nagsisikap at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos, ang tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya. 11. Ituro mo at ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong bigyan daan na hamakin ka ni inuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya, at kabanalan. 13. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. 14. Huwag mong pabayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula nang ipatong sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang kamay. 15. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Ayan. 16. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati na ang mga nakikinig sa iyo. So, purihin po ang Panginoon sa kabasa po ng kanyang mga salita. So, title ho ng ating paksahan po sa hapong ito ay Paglagong Kristiyano. Kaya hindi na ho bago sa atin yung ganong turo, pero nais ko pong talakayin din po pa rin natin itong paglagong Kristiyano, hakbang sa paglagong Kristiyano. So, paano ba dapat lumago ang isang Kristiyano? Paano ba natin makikita na lumalago ang isang Kristiyano at ano ang dapat niyang gawin upang lumago siya bilang isang Kristiyano? Tulad nga ho kanina sa halaman, nalentulad tayo na yung sariwa, yung dahon at namumunga sa kapanahonan. So, andun yung paglago, yung pag-unlad. Mahirap po kasi yung nagtanim ka at wala kang nakikitang pagbabago, nangyayari. Nga ako yung nagtanim ako ng mga halaman, yung hindi namumunga, yung namumulaklak. Ngayon doon sa harapan, ang gaganda pag umaga, marami na yung mga bulaklak. So, ibig sabihin, lumago mula nung itinanim sila. So, akala ko walang mangyayari. Yung mga tinatawag na alas 10. Ayan. So, ngayon, nakita ang ganda na pag-umaga. So, ibig sabihin, lumago ho. No? So, sa paglago ho ay, may time na maghihintay ka talaga. Ano? So, mayroong time naman talagang madaling lumago. May mga halaman na gano'n. No? So, habang po sa paglago ng Kristiyano, so mayroong step, may proseso po. No? So, dito po sa ating binasa, nabasa ho natin yung mga tagubilin po ni Pablo kay Timoteo. No? Makita ho natin doon yung tagubilin ni Apostol Pablo na sabi niya, ituro mo sa mga kapatid yung tunay na aral na sinusunod ho niya. So, merong aral na natutunan, sinusunod si Timoteo mula sa kanyang kung mababasa po natin sa kanyang lola at nanay. Hindi ko ba binanggit ni Pablo yon? At siyempre, kay Pablo, Apostol Pablo. So, ituro mo sa mga kapatid. So, yung mga aral na yon. Then, sa verse 7 at 8, sabi doon, magsanay ka sa kabanalan. Huwag mo nang pag-aksayan ng panahon yung mga walang kwentang usapin. Yung mga alamat, sabihin yung mga... Kasi ang mga ito, nauwi lang sa awayan, bangayan, walang mangyayaring maganda, ibig sabihin. Mag-aksaya ka lang ng panahon. Parang ganun ho. No? Mag-focus ka, magsanay ka sa kabanalan. Sabi. Then sa verse 11, sabi pa, ang habilin ni Pablo, ituro mo at ipatupad ang lahat. So, lahat ng natutunan mo niya. Then next, huwag niyang hayaan na hamakin siya sa kanyang pagiging kabataan. So isang kabataan po si Timoteo, siguro maaaring naiisip ni Pablo dahil kabataan si Timoteo, baka
Yung lalo na sa panahon na yon, no? Alam na ni Pablo yung mga ugali, yung mga pariseo, yung mga matatanda ng bayan na tinatawag dahil galing siya doon. Baka dahil ito, bata lang, itong mga pariseo ito, matatalino, pagkakabataan si Pablo, si Timoteo, hamakin lang siya, hindi siya paniwalaan. At sabi, huwag mong hayaan na hamakin kanino man dahil sa pagiging kabataan mo. Then, pagsikapan mong maging huwaran, so maging mabuting halimbawa. Ayan. Nabanggit natin kanina, no, maraming binanggit po doon si Pablo. No, kung paano siya maging mabuting huwaran si Timoteo. Then, iukol yung panahon niya sa pagbabasa ng kasulatan sa madla. Ayan. Then, huwag niyang ipapabayaan yung pinagkaloob ng Espiritu Santo sa kanya. Sabi ho. Then, isagawa niya ang lahat ng tagubilin sa kanya ni Pablo at italaga rito ang kanyang sarili. At mag-ingat sa kanyang pagkilos at pagtuturo. Ayan. Kaya nga, hindi ho basta-basta gano'n na kadali yung magturo o mangaral. Sa ibang banda, sa iba, madali, pagsalita ka lang, pero ibig sabihin po dito ni Pablo o ni Pablo kay Timoteo, yung mag-ingat siya sa pagkilos niya at pagtuturo, sabihin, kailangan yung kanyang tinuturo nakikita sa kanyang buhay, sa kanyang pagkilos. Kasi alam ni Pablo yung mga buhay ng mga pariseo. No? Doon sa Matthew 23 ba yun? Diba? Sila yung pinagkatiwalaan mga kautusan ni Moses. Sabi ng ating Panginoon Kristo, pakinggan ninyo ang tinuturo pero huwag ninyong tutularan ng ginagawa. Kasi pinangangaral niya, hindi nakikita sa kanilang buhay, sa kanilang gawa. Kaya sabi niya, mag-ingat ka. Ibig sabihin, kaya yung pinapangaral mo, nakikita sa iyo. Sa 1 Thessalonians, binanggit din po ni Pablo doon. Nakita ninyo kung paano kami namuhay, ang sabi sa mga sinulatan po ni Pablo. So, yun po yung mga tagubilin ni Apostol Pablo kay Timothy bilang isang kabataang mangaral. Then, bilang mga Kristiyano po o mananampalataya, hinalintulad po tayo sa isang lalaro o sa isang sundalo. So, gumamit po si Apostol Pablo dito ng mga halimbawa para madaling maipaunawa sa mga kanyang sinulatan. Katulad ng ating Panginoon Kristo, gumagamit din po siya ng mga bagay na may kaugnayan po sa ating pang-araw-araw na buhay. Gumamit siya ng asin, ng ilaw, tinapay, tubig. Ano pa mga ginamit natin Panginoon, no? So, para madaling maunawaan ng mga nakikinig. So, ganun din po si Pablo. Gumamit po siya ng mga paglalarawan ng halimbawa. At ito nga po, dito sa binasa natin kanina, sa isang manlalaro o sundalo. At ang manlalaro at sundalo po ay may pahalintulad sa ilang bagay po. So kung titingnan mo natin ang isang manlalaro at sundalo, ano kung mapapansin yung pagkakahalintulad po nila? Ayun, ang practice, training, yung disiplina, no? Tama po. Ayan, natumpok po ninyo. Salamat sa ating Panginoon. So una, yun nga ho, pareho silang sumasabak sa laban. Sa labanan, di ba? Yung mga malalaro ho, anumang klaseng laro yan, sports, sumasabak ho sila, lumalaban. Ganon din ho, ang isang sundalo, di ba? Sumasabak din po yan sa laban. Labanan. Minsan may mga sundalo sumasabak din sa laro, di ba? Sa boxing man yan o anong mga laro. Yan. So, yan po pagkakahalintulad ho nila. At pangalawang pagkakahalintulad ho nila ay pareho silang may inaasam na tagumpay o reward. No? Gantimpala. So, yan po yung pagkakapareho nila. So ito pong dalawang ito
Dito ho tayo hinalintulad, manlalaro, sa banal na aksulat, mababasa ho na, may mababasa ho tayo na hinalintulad po tayo sa isang manlalaro at sa isang sundalo. Then, ito pong dalawang ito ay bago sila sumabak sa labanan upang magkamit ho ng tagumpay o gatimpala, ayun nga ho, yung kanina tanong ko at nasagot ko ninyo, may ginagawa muna ho sila. Hindi ho sila basta sasabak na lang basta ganyan. Ano? Sa sportman niya, o sabihin natin sa boxing, magbaboxing na lang basta. No? O sa basketball, basta na magbabasketball. Sa sundalo, basta na lang sasabak sa gera. Hindi ho. Yes, si Pastor Rene, yan, alam po niya. So meron ho silang ginagawa at yun nga ho, sila ay nagsasanay ho. Pa-practice ho. At sa kanilang pong pagsasanay, bilang paghahanda, ano ho ang mga ginagawa nila? Ang mapapansin po natin. Kanina may narinig po tayo, may pinanggit. Ginagawa sila sa utos. Ayun, sumusunod sa utos, yung sa mga tuntunin po, no? Yung coach nila, kasi may nakatataas sa kanila, so sumusunod ho sila. So, una ho, yung disiplina sa sarili. Kailangan ho nila yung disiplina sa sarili. No? At yung pagsupil sa sarili, kasama ho yan. Pagpipigil sa sarili, pagpapahirap sa sarili, kasama ho yan. Kailangan masanay ka sa hirap kasi tama ba yung mga marin ang pinakamahirap na training? Yung marin? Opo, yung mga Marin special forces. Oh, yun. Matindi ho yun yung training na pinagdadaanan ho ng mga yun. Talagang pinapahirapan ng sarili. No? Katakot-takot po. So, at yung pagsunod po sa mga alituntunin. Yan. So, lahat po yan ay ginagawa ho ng mga manlalaro, ng mga sundalo na naghahangad ng tagumpay bago po sila sumabak sa anumang larangan ng pinasukan ho nila. No? Dinidisiplina nila yung sarili nila, pinakalang gumising ng gumising ng maaga. No? Kailangan gumising ho, gawin nila ho yun, kasama yun sa pagdidisiplina. No? Yung pagsupil sa sarili, talaga yung mismo sarili mo, kakalabanin mo eh. No? Yung nakagawian mong buhay dati, hindi mo pwedeng dalhin no? Sa pag-ando sa pagsasanay ka na. No? Pagpipigil sa sarili, pigilin mong gawin yung mga nakagawian mong gawin na makakasagabal sa pagsasanay mo. At yun na, panood ko minsan ito kasama sa training po ni Pacquiao eh. Pag bago siya bumoxing, yung pinipitik yung siya niya, pinatitibay. Minsan yung mga hindi sanay, sinubukan pinitik. Sumuko agad, umaray. Pero siya dahil nga sanay na siya, pero minsan naan pa rin siya, napapangiwi. Talagang pinapahirapan yung sarili kasi ganun ang training ho niya, kasama yon. At syempre, yung kung anong sinasabi ho ng coach niya, habilin hanggang doon doon na sila sa ring o sa labanan ay sinusunod pa rin ho yan. So ayan po ang ginagawa ho nilang pagsasanay bilang paghahanda po. Then sa verse 6, sabi niya po si Pablo kay Timothy, ayun, yung upang maging mabuting lingkod siya ni Kristo, so ituro niya sa mga kapatid yung mga tagubiling niya on. No? So, ngayon sa verse 8, ito gumamit siya ng halimbawa ng paghahambing si Apostol Pablo upang lumago, umunlad ang isang Kristiyano ho. So kailangan ho, tandaan ho natin mga Kristiyano, kailangan ho, lumalago ho tayo. Mula nung tayo po ay makakilala sa ating Panginoon, may silang, tulad ng isang sanggol, hindi mananatiling sanggol ho yan. May problema ho yan sa kanyang pagsilang pag hindi po kagabi ba yun? Pahiga na ako nun kasi nanonood pa sina
KMJS ba yun? Yung bata, ano? Akala ano, bata pa pero ano pala yung matured na pala. No? Sabi, nagka-problema yata sa kanyang hormone growth, no? Sa kanyang paglaki. So, matanda na pala yun, pero maliit pa. So, may problema pag ganun ho. So, sa Kristiyano ho, kailangan lumalago ho yan mula sa pagsilang ho niya. So, yung lumalago ho yan mula sa sanggol, hindi mananatiling sanggol ho yan. No? At sa kanyang paglago po yan, ay makikitaan siya ng pagbabago. Physically, makikita ko natin yan, no? Yung bata, maalala ko tuloy yung may sinabi si Pablo Parang nabasa niyo rin ko. Iniwan ko na yung mga asal bata, sabi niya. So, ibig sabihin, lumago ho siya. No? Yung ano ba yung mga asal na bata? Maramdamin, iyakin, konting bagay lang. No? Tulad na, madalas natin narinig to, hindi lang mapansin, hindi lang makamayan, nagtatampo na. No? So, ayan yung mga ugali ng mga sanggol o mga bata na hindi lumago. So, gumamit po siya ng paghahambing. So, sa verse 8, ito muna ho, no? Ang ginamit na halimbawa po ni Apostol Pablo, yung pagsasanay po sa katawan. Sa physical, sa literal ho. No? Yung katawan ho natin, ano po yung makikita ho natin na ginagawa ng, doon muna ho tayo sa mga magagaan, na araw-araw na pwede natin gawin. Mga simple na pagsasanay. Sa verse 8, sabi ko kasi niya, may mapapakinabang sa pagsasanay sa katawan. So, physical muna ho, yung binanggit dito ni Apostol Pablo. Itong physical hong katawan mo natin ito. So, una, yung pag-ehersisyo. Exercise yun. No? So, may pakinabang ho yan. Kaya nga, di ba, mga doktor, pag napapakonsulta tayo, pinapayo nila, mag-exercise ka, galaw-galaw, galaw-galaw. No? Kasi hindi lang ho tayo pwedeng kain tayo ng kain, tapos hindi tayo gumagalaw. Ano? Hindi magiging tama ang ating paglago. Wala sa sa postura. No? Kaya minsan, yun nga, sa spiritual naman, biglang kain ng kain, imbak lang ng imbak ng mga knowledge, mga wisdom mula sa Panginoon, lumalaki ang ulo. Kasi mali ang exercise na ginagawa. So, ano pa? So, yung paglalakad ho. Yan. Sabi nga daw po yung pinaka-the best na exercise ho, yung paglalakad. In 30 minutes, okay na po yun. No? So, para yung mga dapat lumabas at yung katawan ng mga toxic, lalabas ho. No? Then, yung pagja-jogging, kasama ho yan. So, nagja-jogging ho, kung hindi kaya ng jogging at madaling hingalin, lakad. Okay po yun. At ito, kaya hindi ako tumagal dito. Yung pag-gym. Diba? Yung pag-gym. So, ang mga ito po ay sinasanay natin ang ating katawan upang lumakas. Yan po naman sabi ni Pablo, may pakinabang no? Sa pagsasanay sa katawan, ito yung pakinabang, yung lalakas ka, sisigla, lulusog, titibay, tatatag, at lalaki ang katawan sa pag-gym. So, ayun po ang pakinabang na makukuha po natin sa mga pang-araw-araw at simpleng ginagawa po natin na sinasanay ang katawan po natin. No? And then, sa palakasan naman ho, yung kanina nabanggit natin, no, doon sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25 hanggang 27. So mas babasa ho natin doon yung yun binanggit natin kanina, yung pagpipigil sa sarili, pagpapahirap sa sarili, pagsupil, at yung pag-focus doon sa hangarin ng isang manlalaro o sundalo. No? Dapat nakafocus po siya doon. No? Ba't siya nagsasanay? Kasi mayroon siyang target. Diba, sabi ng Banal na Kasulatan, tumatakbo tayo tungo sa hangganan. So, meron tayong dapat na matapos na takbuhin. So, dapat tayo po, nakafocus tayo doon.
Then yun po yung pagsunod sa mga alituntunin, 2 Timothy chapter 2 verse 5. Ang sabi po doon, po, hangsang kawal ay sumusunod sa mga alituntunin, sa mga guide, payo ng isang coach o nakatataas po sa kanya. Kasi kung lalabas po siya doon at sumusunod, hindi susunod, eh malamang hindi ho siya magtatagumpay. Hindi niya makakamit yung kanyang inaasam. Kaya tingnan ho ninyo yung mga pasaway. No? Kaya naalala ko tuloy, mayroon na ako napanood sa Facebook na short film lang ho. Actually, tatay niya yung yung tatay niya yung coach na rin niya eh. Ngayon, may competition na magaganap. So, itong anak niya pasaway. Masyadong bilib sa sarili, kumpiyansa. Gusto ng tatay niya coach na i-ensayo siya, ayaw pasaway. Kasi gusto pa niya usama sa mga barkada. Kaya ang ginawa ng tatay, pamaturo ng leksyon ng anak niya ito, ang tinre ng tatay yung magiging katunggali niya, na binubuli pa niya. At yung nung dumating, sa madaling salita, nung dumating ho yung competition, daling salita po, natalo ho siya. Kasi yun, ganun ang mangyayari kapag hindi nakikinig sa payo, instruksyon ng nakatataas ho sa kanya. At yan po, ang pinaka-coach po natin ay ang ating Panginoon. At yung mga alituntunin ay andito ho sa salita ho ng ating Panginoon. Dapat ho natin sinusunod natin kung anong sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kapag sinabi, ito ang gawin, ito ang gawin. Kapag huwag yan, huwag yan. So, ganun lang ho. Susunod ho tayo. Kapag dito sa kanan, huwag ho tayo sa kaliwa lalakad. So, ganun lang ho yung mga alituntunin. Then, sa 9:25 ng 1 Corinthians, ito ho, may binanggit po doon yung mga nagsasanay po sa physical, sa mga palakasan, anumang sport po yan, ay yung hangad po nilang gantimpala ay mga panandalian lamang. Yung mga anumang reward yan, pera man yan, trophy man yan, crown man ho yan, panandali lang ho yan. Hanggang dito lang ho sa lupa yan. At sa 2 Timothy chapter 2 verse 4, ang sabi ho, ito yung pinanggit kasunod nung o sinundan nung verse 5 kanina, na kapag hindi sumusunod sa alituntunin ang isang kawal, sabi, ang kawal o sundalo ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal o pagiging manlalaro. Sa halip, ang sabi, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno, sa kanyang coach. So, yung mga bagay na walang kinalaman, na hindi natin dapat gawin, na ng siyang mananampalataya o Kristiyano, ay hindi ho tayo magkaroon dapat ng kaugnayan doon, masangkot, ika nga. Kung hindi, magiging dahilan ho yun para maapektuhan po yung ating paglago o pagsulong. So, yun po yung binigay na halimbawa po ni Apostol Pablo sa pagsasanay sa physical. At ngayon, dalhin po natin ngayon, so nakita ho na natin, meron na po tayong ideya ngayon doon sa binigay na halimbawa po ni Apostol Pablo. Ngayon, tumungo siya ngayon sa pagsasanay sa spiritual. Sabi, tuloy ho natin kanina. So may mapapakinabang sa pagsasanay sa katawan, ito, ngunit, ayan, higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan. So, kung paano sinabi ni Pablo, yung pagsasanay sa katawan may pakinabang, pero yung pagsasanay daw po sa kabanalan ay higit. Ibig sabihin, mas kumbaga, kung isa, ang pakinabang sa katawan, pagsasanay sa spiritual, sa kabanalan, ay doble. Higit yan, sabi. Higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan. Ano yung pakinabang na yun? Ayan. So, kailangan ho, kasi tayo mga Pilipino,
mahilig tayo sa pakinabang eh. Hindi tayo hindi ka kilos kung walang pakinabang sabi nila So may pakinabang ho. Ano ho yung pakinabang na yon? Ayan. Yan na sinabi ho ni Apostol Pablo na higit. Ibig sabihin na mas maganda yung pakinabang sa katawan, mas maganda yung pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan. So tuloy ho natin. Sapagkat may pangako. Ayon. Ano kaya yung mga pangako na yon? Ito kayong buhay dito sa lupa. Una, yung gantimpala, may gantimpala dito sa lupa. Buhay na ito ang sabi. Pangalawa, sabi pa, kundi maging sa buhay na darating. Ayon. Alin o saan yung buhay na darating na tinutukoy ni Apostol Pablo yon? Yung buhay po sa hinaharap. Ayan. Yung hindi lamang po nakatuon tayo sa mga gatimpala dito sa lupa, kundi higit do sa gatimpala sa hinaharap pagdating po ng araw. Yun ang sinasabi po ni Apostol Pablo na kapag ang isang tao ay nagsasanay sa kabanalan, pinagsisikapan ng mga bagay na spiritual kaysa sa mga bagay na makalaman o pangsanlibutan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, chapter 2, verse 1 and 3, yung pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit. Ito yung panghinaharap Isaisip ninyo mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. So, kasi nga yung mga bagay na panlupa, panandalian nga lamang ho. So higit nating asain yung sinabi ni Apostol Pablo na higit ang pakinabang, ang gantimpala na hinahangad po natin pagdating ng araw. So yung nagsasanay tayo para sa hinaharap. So doon sa 1 Corinthians chapter 9, 25, sabi po doon, ito yung putong na panghabang panahon na binanggit. Binanggit doon ni Pablo, yung hinahangad ng mga manlalaro dito sa lupa ay panandalian lamang yung gantimpala, sabi. Pero yung hinahangad natin, sabi, yung putong na panghabang panahon. So yun po dapat ang pakaasamin ho natin. Dahil yun po ay pang walang hanggan na po yun. Kaya sabi ko ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3 verse 14, nagpapatuloy ako tungo sa hangganan. Ayan. Upang kamtan ang gantimpala, ang buhay na hahantong sa langit. Tawa niya Apostol Pablo, Nakafocus siya doon sa gantimpala na hahantong sa langit. Yan po yung binanggit doon na higit na pakinabang kaysa yung reward ho. Maganda ho yung reward dito sa lupa. Sabi naman dalawa kasing pangako yun di ba? Hindi lang sa buhay na ito ang sabi. Sabihin dalawa po yung pangako na yun. So dito pa lang sa lupa, meron na ho tayong natatanggap ng mga reward, mga gantimpala sa pagsasanay ho natin sa kabanalan o sa mga bagay na spiritual ho. Yan po dapat natin higit na bigyan ng malaki o lugar sa ating pong buhay. Kasi sa panahon po natin ngayon, ang napakalaki ho ng kaagaw po sa totoo lang ng mga bagay na panlangit. Sa totoo lang po. Naalala ko tuloy dati yung sinabi, narinig ko ito sa stasyon po ata nung sinapanggitin sa kanya po nanin sa ating Pastor Chito. Ewan ko po kung na-share ko niya noon sa inyo. Noon daw nung uso pa ewan ko kung anong taon yon, yung palabas sa sinusundan ng marami, yung Mexican Marimar. Yan, yung Marimar. Ayan, panghapon yata yan. Hapon ba yun? Nung wala pa ho yung Marimar, sabi ni Pastor Chito noon, sa isang Bible study, okay, nag-a-attend. Diyan yung mga kapatid.
Pero nung dumating ho, itong si Marimar, napansin ho ni Pastor, nababasa na yung mga nag-a-attend. So, ang nakalulungkot, nung marinig ko yun, kalulungkot, no? Kahit anong talang gawin, adjust. Ang ginawa ho ni Pastor, in-adjust yung ano, para di ba nakakalungkot isipin yun, no? Mag-giveaway ho, ano bang tawag yan? Magbibigay ng daan yung sa Panginoon para lang mabigyan ng yung sa pansalibutan na gawain, ano? Ito, sabi nga, wala sa kanino yung problema eh. Sabi nga nung sa ano, hindi sa isang gobyerno, actually hindi raw ko mismo yung ang problema eh, kundi ikaw mismo. Sorry pa sa madaling salita, para lang hindi, ano ba yun, hindi magtutugma yung oras ni Marimar at yung gawain ng Panginoon. In-adjust ko tuloy. Yun ang malungkot, ano. Kaya sabi ko, kahit anong gawin mo na adjust sa oras, nasa atin pa rin po talaga ang problema. Sa totoo lang. Doon ho natin makikita kung alin ang nangibabaw o matimbang sa buhay ng isang Kristiyano. Yung mga bagay na spiritual o yung mga bagay na pansanlibutan. Lahat tayo gusto natin, yung sinabi dito, yung putong panghabang panahon, pero hindi naman natin pinagsisikapan yung mga bagay na binanggit dito, mga bagay na panlangit. Ang nananaig sa atin, nangingibabaw, yung mga bagay na panlupa. Ito ho, ano po tayo real talk po tayo. Gaano ho natin kadalas hawakan at buksan ang ating Biblia kumpara sa cellphone? Sa totoo lang po. Kasama ho ako doon. Tayo pong lahat. Dati, nung hindi pa uso yung cellphone, di ba, mga 80s ba yun o 90s, no? Makikita ho natin mga Kristiyano, pupunta sa church, may bit-bit na Bible. Bit-bit Bible. Pero ngayon po, dahil dumating na ho itong mga bagong teknolohiya, bihira na lang ho na makitaan natin mga Kristiyano mga bit-bit na Biblia. Meron pa naman akong bit-bit dito sa cellphone. Okay, wala problema yung yun. So, yan po ang nakalulungkot. So, sabi ho, yung putong na panghabang panahon, yun po ang ating ilagay lagi sa ating isipan. Sa ganon, makapagpatuloy ho tayo. So, nabanggit ko na ho yung Colossians, yung pagsumakita natin, yung binanggit ni Pablo, yung mga bagay na panghabang panahon po. So, bilang conclusion ho, bilang mga manlalaro at sundalo ni Kristo, focus lang po tayo sa takbuhing nasa ating harapan tungo sa hangganan. Huwag nating pakialaman ang mga di dapat. Sa halip ay uwaksin natin ang mga to upang kamtan ang gantimpalang ating inaasam. Salamat po sa Panginoon. Nawa po ay medyo na na-shake ko tayo ng konti. Tayo pong lahat, actually sabi nga kanina, diba sabi ni Pablo ni Pablo kay Timothy, habang tinuturuan mo, tinuturo mo sa kanila ito, tinuturuan mo rin ang iyong sarili, sabi. So, tayo pong lahat natututo sa salita ng ating Panginoon at nawa po tanggapin po natin ito bilang salita ho ng ating Panginoon at hindi salita ng sinuman. Salamat po aming dakilang Diyos, Ama, sa salita mo po na aming pong natunghayan at pag-aralan na nagbigay po sa amin ng pagtuturo, pag-iwanag sa amin, O Diyos. Minsan, Panginoon, hindi madali ang magsanay, Panginoon Diyos, tulad ng sa manlalaro. Talagang andon yung
pagsisikap, yung pagtitiis, lahat, Panginoon, ay titiisin, Panginoon Diyos, sapagkat meron silang inaasam na gatimpala. Bagamat ito ay gatimpalang panandalian lamang, ang aming pong inaasam na gatimpala, Panginoon, sa aming pong pagsasanay sa kabanalan, sa mga pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual, ay gantimpalang pang walang hanggan, Panginoon. Doon sa kalangitan, sabi po na yung salita. Dalangin ko po, Panginoon, na bilang mga sundalo at mga manlalaro, Panginoong Diyos, mga Kristiyano, magsikap pa po kami lahat. Lalo pa po namin nasain, pangimbabawin sa aming buhay ang mga bagay na spiritual, mga bagay na makalangit kaysa sa mga bagay na panlupa. Tulungan mo po kami, Panginoon, ito sa oras at panahon na dapat na bibigyan namin ng panahon yung mga bagay na spiritual, magbibigay ng panahon, ando naman, Panginoon, mayroong biglang susulpot, Panginoon Diyos, na ilang paggagambala, Panginoon, paglilihis, paging maingat nawa po kami, Panginoon, sa mga sitwasyong ganon, at huwag po namin hayaan na yung oras at panahon na dapat maiukol po namin para sa aming pagsasanay ay huwag pong ma-divert po, Panginoon, sa mga bagay na walang kabuluhan. Maraming salamat po, Ama, at sa aming pagpapatuloy, tuloy po na samahan po kami, tulungan sa aming pong pananalangin. At alam mo po ang mga dapat ipanalangin po namin, tukuhan po kami ng iba ng Espiritu. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat, O Diyos, sa ilama po lahat ng pupuri. Pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.